Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sa pagliliboto ng KP team sa mga probinsya, gaya ho sa probinsya ng Quezon, naispatan natin po sa bayan ng Tayabas ang problema ho ng mga ka-KP natin. Ha? Ano kaya to? Feeling ko, tulay ba to? Panoorin natin. Tila napako na raw sa limot ang pangako ng lokal na pamahalaan ng Tayabas, Quezon na may paayos agad ang Spanish breed sa barangay Malawa. 2 taon na ang tinoproblema ng mga turista at commuters ang tulay na magmula nang gawin itong one lane. Sa tandaan na raw kasi ng Spanish bridge, naging marupok ito at pinangangamba ang tuluyang masira. Nagtsatsaga na lamang motorista na maghahalinhinan sa pagtawid sa tulay. Pinagbabawal na malaking commercial truck na dumaan. Pahirap daw ito dahil kailangan pa nilang umikot sa bahay ng Lucena para mayatid ang mga kalakal sa mga papuntahang lugar. Abay, siyempre ayusin at tsaka pati yung iba kasi dinalayo pa, yung galing Mauban, dito nadaan yan eh. Ay napunta pa ng Lucena. Nagkaaway, galing hindi nagbibigay dyan. Kung merong darating, biglang may ang kala niya isay pwede pa, hahabulin na, no? Ayun, nagtatraffic doon. Minsan nag-aaway na nga. Okay, para sa Kilos Prontong Aksyon, subukan ho nating makatsyempo tayo kay Ginoong Johnny Pasatiempo, ang provincial engineer po ng lalawigan po ng Quezon. Sir Johnny, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po, Sir Alex. Opo. And Sir Ben. Opo. Sir Johnny, okay bang tsyempo namin na makausap namin kayo? Are you in good mood? Opo. Oh, good mood ba ho kayo para makakuha kami ng good action ngayon po? Napakabait mo talaga, Alex. Yeah. Sir Johnny, ano po pwede natin tulungan ho dito? Ang problema ho dito sa tulay ho dyan, sa may Tayabas ho? Alam niyo po, sir, ito pong malawak natin sa Kalumpang Tayabas Provincial Road. Opo. Ito po ay isang century-old Spanish bridge. Yes. And ito po ay nagkaroon ng malaking butas dun sa isang lane. Yeah. At kaya po ito ay dinesisyonan ng ating opisina na isarang kalahating lane. At ito po kasi mga ganitong klase ng tulay ay hindi po namin basta-basta pwedeng galawin nang wala po mga konsultasyon sa National Commission for Culture and the Arts dahil ito po ay isang national cultural treasure. So may posibleng ipipreserve po yan, Sir Johnny? Opo, yun po ang tinatadhana ng mandato sa atin para i-preserve. At yun po ay na-inspection na po actually ito ng NCCA. Yes. At ito po ay pinuntahan na ng kanilang mga technical consultant. At base po sa kanilang rekomendasyon, for the meantime po ay isara muna sa isang lane lang. At mga light vehicles lang po ang dapat dumaan. Kaya one way ho siya. Sir Johnny, si Ben, may tanong ko sa inyo si Ben. Sir Johnny, lamang nabanggit nyo parang historic site din ho yan. Mark, no? Sir, siguro bago ho, mga 1 kilometro bago ka dumating sa tulay, maglagay ho kayo ng warning, maglagay ho kayo ng karatula, nagsasabi na historic to, kunting pasensya, mag-ingat lang kasi pinipreserve at gagawa ho kayo ng paraan ng hindi ho nagsusumbong yung mga tao sa atin. Sir, actually po, meron po kaming mga signages po sa junction. Malayo pa ho na sinasabing na pasensya sa abala, medyo isa paling lane, mag-iingat tayo. Yun hong ibig sabihin na parang makahanda ho sila na hindi ho parang biglang pagdating dyan, nag-a-adjust to. Ibig ko sabihin, kilometer away, bago dumating sa bridge, maglalagay, may paalaala na ho na parang historic site yung bridge, century old na. Medyo pasensya sa abala, gagawa kayo ng paraan, sobrang ingat dahil medyo isang lane lang yan, parang
Mga ganong klaseng... Sige, sir. ha? Sige, sir. Opo. Pwede ho, Opo, sir. Oo. dadagdagan po natin, bukod po doon sa Oo. existing nating mga challenges, dadagdagan pa po natin Opo. para po lalong ma-inform ng mga taong bayan. Opo, Sir Johnny, lubos-lubusin ko na po ha. Pero meron ba ho kayong plano na gagawan pa ho talaga ng isa pong bridge para ma-preserve po yan, hindi mo gagaluin yan, pero para meron pong madadaanan na isa pong bridge talaga na tunay? Actually, sir, base po dun sa kanilang recommendation ay kung magkakaroon po ng structural analysis at magkakaroon po ng pagbabago sa tulay, hindi po nila nare-recommenda. So talaga po nire-recommenda nilang magtayo na ng panibagong tulay adjacent po dun sa building para po ma-preserve yung Spanish Old Bridge. Pero ang timeline ho noon na paggawa ho ng panibagong tulay, kailan kaya ho yun? Para at least maalam na ho natin mga kababayan sa Quezon. Sir, marami po kasing factors, pero sa ngayon po ay nasa initial study na po ang ating opisina. Kailangan po nating alamin pa yung mga right of way na dadaanan. Yes. Aside from the fact na kailangan po mag-alat ng pondo para po sa pag-construction ng bagong tulay. O, kailangan madaliin na rin po ninyo yan, sir, dahil po, bibisitahin kayo ng mga turista dahil nga, isa po yung pwedeng gawing tourist spot yung pong tulay na yan, sir. Yes, sir. Kaya nga po, amin po itong pinag-preserve dahil isa pong napakalaking bagay para po sa lalawigan ng Quezon na may ganitong klaseng tulay. Okay, with that, Sir Johnny, thank you so much po sa inyong oras dito po sa Kilos Pronto. Salamat, sir. Salamat din Regards po. kay Mayor, ha? Thank you, sir.